Sa may plaza sa lugar nila si Margaret nagpababa kay Rafael. Sasakay na lang siya ng tricycle papunta sa bahay nila. Salamat. Maiksing wika niya at bumaba na ng sasakyan. Hindi na nagsalita pa si Rafael at umalis na rin nang makalabas siya sa sasakyan nito. Weird talaga ng lalaking yun. Siguro nangangamoy na yung bibig nun dahil hindi nagamit ang laway. Well, in fairness, ang bango ng bibig niya kanina. Parang ang sarap halikan. Siguro dahil mayaman ito at alaga sa dentist ang mga ngipin nito. Sa akin kaya, baka ang baho ng bunganga ko. Naisip ng dalaga sabay buga ng hininga sa kamay niya. Well, not bad. Kahit hindi siya nagpapadentist, alagang-alaga naman niya ang mga ngipin niya. Aside sa lagi siya nagsisipilyo, ay gumagamit din siya ng asin at saka maliit na sanga ng bayabas panglinis ng ngipin niya. Narinig kasi niya noong bata pa siya mula sa nag-uusap ng mga matanda na noong unang panahon daw ay wala pang Colgate at toothbrush, kaya asin at sanga ng bayabas ang gamit ng mga ito at naging malakas at mapuputi ang mga ngipin ng mga ito. Kaya simula nang marinig niya iyon ay ginawa na rin niya bago magsipilyo gamit ang toothbrush at Colgate. Effective siguro dahil sa edad niyang ito ay wala siyang sirang ngipin at mapuputi pa ang mga ngipin niya. Sinong tartar ba naman ang hindi matatanggal kung sanga ng bayabas ang panglinis niya ng ngipin? Napangiti siya sa iniisip. Sa panahon ngayon, siya na lang yata ang gumagawa niyon. O anak, kamusta naman ang lakad mo? Nakahanap ka na ba ng pera pang tubos ng motor mo? Salubong ng ina niya pagkarating niya sa bahay. Iyon kasi ang sinabi niyang rason ng pag-alis kanina. Wala pa ma, pero may good news naman ako. Nakahanap agad si Margaret ng pagkakataon para masabi sa ina ang planong pag-alis niya. Ano naman yun? Excited na tanong nito. May nag-offer sa akin ng trabaho. Sa opisina daw ma at malaking sahod ko. Umpisa niya. Medyo kinabahan siya. Ang hirap kaya magsinungaling. Talaga? Saang opisina naman yon? Anong kumpanya? Buti tinanggap ka kahit hindi ka tapos sa pag-aaral. Hindi napigil ang sunod-sunod na tanong nito. Excited pa yata ito sa kanya. Medyo nagilty tuloy siya. Sa syudad huma, sa Naga, sekretary ho ang magiging trabaho ko. Nakangiting wika niya. Abay, ang layo naman. Pero okay na rin yun kaysa araw-araw ko nagdi-deliver ng mga paninda mo. At least, may permanente ka ng trabaho. Masayang sabi ng kanyang ina. Oo nga ma, masaya akong sa wakas may permanenteng trabaho na ako. Sang-ayon niya rito. So, kailangan mo ng motor mo. Teka, tutulungan kitang makahanap ng pera pantubos ng motor mo upang may magamit ka sa papunta sa trabaho. Manghiram ako ng pera kay kumaring Beth, mamaya baka may maipahiram siya. Saad nito? Ay ma, wag na po. Wag na ninyong iyong problemahin. Dahil may matutuluyan na po ako doon. Yung tumulong sa aking kaibigan na nakapagtrabaho doon ay may boarding house. Kaya doon na din ako titira. Medyo mura lang naman ang renta doon. Tanggi niya sa sinabi ng ina. At bakit ka pa magbo-board? Hindi naman masyadong malayo ang syudad. 3 na nga lang tayo dito, aalis ka pa. May pagdaramdam na saad ng kanyang ina. Kinakain na tuloy siya ng konsensya sa pagsisinungaling niya. Ma, delikado ho ang lagi nagbabiyahe lalo na't gabi. Sekretarya ho ako kaya hindi nakapagtataka kung kasama ako ng boss ko kahit gabi sa mga meetings sa gabi. Kaya kung uuwi pa ako, delikado ho. Lalo't babae pa naman ako. Alam mo naman na maraming mga masasamang loob na pakalat-kalat ngayon. Pangungumbinsi niya sa ina niya na nakita naman niyang epektibo ang paliwanag niya dahil sumang-ayon ito sa sinabi niya. Sa bagay, siya, okay na. Kailan ka ba magsisimula sa trabaho? Sa Lunes na huma. Kaya kailangan kong lumipat na sa boarding house ngayong darating na Sabado para pagka Sunday may timpa akong maganda para sa umpisa ng trabaho ko sa Lunes. Paliwanag niya. Tumangutango naman ang ina niya. O siya, basta dapat uuwi ka dito every weekend ha. Naku po, sa isip niya, bahala na. Hindi pa naman mahahalata ang tiyan niya siguro kapag mag 2 months pa. Kapag medyo malaki na, maghahanap na lang siya ng rason kung bakit hindi siya makauwi. Or sabihin niyang nire-assign siya ng boss niya sa ibang lugar bigla. Ayun, pwede niyang irason yun. Ani niya sa sarili. Ang galing talaga. Of course, para sa 5 milyon, kaya kailangan talaga niyang galingan. O halika, may niluto kong saging na maruya, mainit-init pa. Kainin na natin. Tirahan na lang natin ng 2 si Miguel.
Aya nito sa kanya pagkatapos kinuha ang niluto sa kusina at dinala sa mesa. Sarap niyan, ma. Saan ka nakabili ng saging? Tanong niya rito, sabay tusok ng tinidor sa saging at dinala sa bibig. Yung si Monet ay dumaan dito. Naglalako ng saging na hinog. Tag 25 ang kilo kaya bumili na ako ng 2 kilo. Nakakamiss kasing kumain ito. Sina Beth dyan sa labasan ay huminto na sa pagbabarbecue ng saging. Tinatamad na siguro. Mahabang paliwanag ng nanay niya sabay kuha ng saging sa tinidor at dinala sa bibig. May iced tea pala akong tinimpla kanina. Malamig na siguro yun. Wika nito at nilagay ang tinidor sa plato at tumayo. Kinuha ang petsyel sa loob ng refrigerator nila na halos 5 taon ng tanda. Kinakalawang na ang labas nito ngunit umaandar pa naman kaya ginagamit pa nila. Sayang naman kung itatapon nila wala pa naman silang pampalit ng bago. Pero syempre ngayong may pera na siya ay bibilhan niya ang nanay niya ng bagong mga gamit. Pero saka na kapag kunyari ay nag-uumpisa na siyang magtrabaho para hindi ito magtaka. Naalala niya na kailangan pa pala niyang pumunta sa bangko. Tiningnan niya ang orasan sa cellphone. 2:30 na. Pwede pa siguro siyang humabol. Ma, aalis na muna ako. May kukunin lang akong parcel sa LBC tapos diretso ko ng hatid sa nag-order nun. Paalam niya sa ina at dali-daling inubos ang 2 saging saka uminom ng iced tea. Dali-dali siyang umalis para mahabol ang oras at baka maubutan siya ng cut-off sa bangko. Mabilis siyang naglakad papunta sa may labasan na kung saan dumadaan ang mga jeepney. Pumara agad siya nang makita ang signage na yun padaan sa bangkong papuntahan niya. 15 minutos pa lang bago mag-alas 9 ng umaga ay nasa plaza na si Margaret. Hinintay niya ang pagdating ni Rafael. Umupo siya sa bakanting upuan sa ilalim ng puno sa gilid ng plaza. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nag-browse ng Facebook. Hindi na siya magpo-post online ng mga paninda dahil titigil na muna siya sa pagbebenta. Naalala niya si Rafael. May Facebook kaya ang lalaking yun? Pumunta siya sa search button at tinatype ang buong pangalan ng binata. May ilang Rafael Montemayor ang lumabas, ngunit ibang mga mukha sa profile picture. Nag-scroll pa siya pababa at jackpot nakita niya ang profile nito. Pinaview niya iyon ngunit hindi niya makita ang mga post nito. Either hindi ito nagpo-post or puro siguro naka-private ang post nito. Kailangan pa niyang mag-send ng friend request dito para makita niya ang mga post nito. Magsisend ba siya ng friend request o hindi? Saka na lang siguro. Tinignan din niya ang Instagram account niya at hinanap uli doon kung may account ba si Rafael. Hindi naman siya nahirapan dahil nakita agad niya ang account ng binata. Kaya malaya siyang nakapang-stalk dahil hindi naka-private ang account nito. May post itong 3 larawan lamang. Isang mala-adonis na larawan na kitang-kita ang muscle ng katawan. Para itong modelo sa posing nito. Nakasuot lang ito ng shorts at nakaalis ang damit sa taas habang nakababad sa tubig ang kalahating katawan. Maaaninag ang shorts nito sa tubig. Ang tubig ay ang nag-i-enjoy sa pagtulo sa katawan mula sa buhok nito. Noon, pangarap kong maging isang negosyante. Ngayon, pangarap ko na lang maging tubig. Sabi ng isip niya. May 60k likes ang lalaki sa post nitong iyon. Abay, famous ah. Kahit nag-post lang na isang picture, ang dami agad na likes. Samantalang siya, kung hindi 5 likes, minsan wala talaga. Binasa niya ang mga comments sa post nito na umabot ng 20k comments. May isa namang comments na nakakuha ng pansin niya. Rafael, totoo bang girlfriend mo na si Claire? Tanong nito at minention pa ang sinabing babae. Siyempre, in-stalk na naman niya ang babae. Hindi siya stalker. Curious lang siya. Claire Salazar is a famous celebrity in the Philippines. Half Filipino, half British ang beauty nito. Sobrang ganda. Bagay na bagay ang dalawa kung magkakatuluyan ang mga ito. At ang mga anak nila ay siguradong sobrang gaganda at gwapo. In-scroll niya pababa ang post ito at nakita niya ang larawan ng dalawa na nasa isang exclusive resto bar at mukhang nagkakasayahan. May something nga. Baka tinatago lang nilang relasyon nilang dalawa dahil may kasalukuyang love team si Claire na iniingatan. Pero bakit gusto na magkaanak na Rafael sa iba? Ang labo. Hindi ko magets. Well, bahal na sila sa buhay nila. Basta ako magtatrabaho lang for the sake of 5 million pesos. Nagulantang si Margaret nang biglang may narinig na busina sa tapat niya. It's Rafael. Tumayo na siya at inayos ang bag sa balikat. Good morning, Mr. Montemayor. Bati niya rito sabay ngiti. Good morning.
Ganting bati nito sa malamig na boses. Hindi man lang ngumiti. He's acting like there's nothing happened between them yesterday. Naalala pa rin niya ang bawat haplos nito sa katawan niya. Ang halik nitong nagpapawala ng katinuan niya. Kainis. Tama na. Dapat kalimutan ko na yun. Si Rafael ngay parang may amnesia na. Sa loob-loob niya. Umalis na agad sila at tumungo sa hospital. Wala silang kibuan hanggang sa makarating sila sa hospital. Good morning, Mr. Mentamayor and Miss Cruz. Bati nito sa kanila. Kumundi din sila ng bati. Maraming sinabi ang doktor ng mga proseso ng surrogacy. Okay, unahin muna natin ang ultrasound ni Margaret. Sabi ng doktor at pinapasok si Margaret sa isang pribadong silid. Naiwan naman si Rafael sa labas at nakaupo. Nang isinagawa na ang ultrasound niya, ay bahaging iyon ay tumingin ng doktor sa kanya na parang may gustong sabihin pero hindi na itinuloy. Namula siya bigla, parang alam na niya ang gustong itanong nito. Kahapon lang ay sinabi niyang wala pa siyang karanasan, tapos ngayon ay nalaman nitong hindi na siya malinis. Pagkatapos ng isinagawa sa kanya, ay inalaya naman siya ng babaeng kasama nito at pinagbihis ng damit. Lumabas na din siya at umupo sa katapat na upuan ni Rafael habang si Dr. Mendez ay may binabasang papel at nagsusulat rin. Well, unahin ko muna ang ultrasound mo, Margaret. So far, wala naman ako nakitang diferensya sa'yo. Everything is okay naman. Except ang egg mo ay maliit pa. Kailan ang huling menstruation mo? Tanong ng doktor. Last Tuesday lang ho, Doc. Sagot niya. Well, kailangan nating i-monitor ang paglaki ng egg mo. Kailangan bumalik ka dito next week. Tumango lang si Margaret bilang pagsang-ayon. For Rafael, lahat ng test may wala namang kami nakikitang problema. Same with Margaret. Mental and physically fit naman siya for the job. Paliwanag nito. Handa ng lahat para sa prosesong to. Tumangutango lang siya sa pahiwatig na naiintindihan niya ang lahat. Of course, naiintindihan talaga niya dahil nag-research siya sa tungkol sa surrogacy. As I said the last time, hindi lahat naging successful. Pero after a few attempts ay sa wakas naging successful din. But let's hope na it will be successful in our first attempt. Pagpapatuloy nito. No problem, Doc, we understand. So if we're done here, I guess we need to go now. Paalam ni Rafael sa doktor. Oh wait, ito yung gamot na bibilhin mo, Margaret. Ibinigay nito ang reseta pagkatapos ipaliwanag kung kailan niya iyon iinumin. Kailangan din daw niyang kumain ng mga healthy foods at i-avoid ang mga trashy food like junk foods, soda at iba pa. Thank you, Doc. See you next week. Lumabas na rin sila at dumiretso sa pharmacy sa gilid ng hospital. Pinayaran ni Rafael ang binili pagkatapos ay umalis na rin sila. Dumiretso sila sa kotse nito. Doon mo pa rin ako sa plaza ibaba. Maya-maya ay sabi ng dalaga. I'm hungry. Wala pa akong almusal. Samahan mo muna akong kumain. Sagot ni Rafael. Hindi na lang siya nagsalita, total parang gutom naman na siya. 11:00 na ng tanghali at 6:30 pa lang siya nag-agahan kanina. Tahimik nilang binaybay ang daan papunta sa restaurant. Medyo matraffic ang oras na yon, kaya mabagal lang ang takbo ng sasakyan nila. Naalala niya ang Instagram post ni Rafael. Nilingon niya ito. Nako-curious talaga siya kung bakit hindi girlfriend ito ang magiging ina ng anak niya. Curious lang ako. Bakit hindi si Claire napili mo maging ina ng anak mo? Basag niya sa katahimikan. Napalingon naman ito sa kanya. Claire? Kunot noong tanong nito. Claire Salazar, yung actress na girlfriend mo? Walang gigoy na sabi niya. Bigla itong tumawa. Aba, marunong din pala tumawang lalaking ito. Sa loob-loob niya. Girlfriend at saan mo naman nasagap ang balita na yon? Nakatawa pa rin tanong ng binata. Iyon ang bali-balita. Bakit? Hindi nga ba? Balik tanong niya. Sikreto. Maiksing sagot nito habang pinipigilan ng pagngiti. May palihim ka pang nalalaman dyan? Hindi na lang aminin. Nakangusong saad niya. Ewan pero naiinis siya bigla dito. Margaret, ano tong pinadeliver mo na tea with refrigerator sa bahay? Sa'yo ba talaga to galing? Tanong ng ina ni Margaret pagkasagot niya sa tawag. Na-sorpresa ang kanyang ina dahil sa hindi inaasahang delivery mula sa anak. Opo ma,
sa akin po galing yan. In reality, ang mayayaman ay naghahanap din ng mayaman na kapareha o yung babaeng may achievement sa buhay at nakaka-proud iharap sa madla at hindi siya yun. Kung may achievement man siyang matatawag, ay kung mapagtapos niya ng pag-aaral ang kapatid niyang si Miguel, magkaroon ng sariling negosyo, at syempre kapag nakuha na niya ang 5 milyong piso. By that time, siguro makakahanap na siya ng milyonaryo ding lalaki o di kaya'y lalaking nakaka-proud din ng achievement sa buhay. Kasi hindi na siya basta-basta. Milyonarya na siya. Iyon ang lalaking hindi alam ang tunay na kwento ng buhay niya. Kwento kung paano siya nagsimula at ganun na lang ang pagyaman niya. At syempre hindi niya sasabihin ang totoo. Ikikwento lang niya kung anong hirap ang pinagdaanan niya para makamit ang tagumpay. Napangiti ang dalaga sa naisip. Paano kung umibig ang binata kay Margaret? Paano ang kasunduan nila? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.